Wimin, masakit na ang balakang ko nitong mga huli. Nakalimutan ko, binata ka pa pala. Sinong nagsabing binata ako? Malakas lang katawan ko. Hindi tulad mo, bata pa lang ang balakang mo eh. Sino yan? Umihi sa kin. Ano to? Ano tong nagsasalita, Waymin? Susundo ako ng tulong. Hoy! Ikaw! Hintayin mo ako, Waymin. Ano ba tong hayop na to? Nasaan na ba ako? Si Yufen pala tumula sa barangay namin. Sana may hangin na tumaas ang palda niya. Sino yan dyan? Ulol, nakatingin ka pa? Sino yung nagsasalita? Ikaw pala, Li Weimin. Anong ginagawa mo dyan? Ang init, nagpapalamig lang. Tigil ang daldal. Halika rito. Tulungan mo ako magbuhat ng tubig. Oh, si Je. Ano ang tinitingnan mo? Bilis, umalis na tayo. Oh, sige na. Huwag kang titingin sa labas. Yufen. Titingin lang kung may kailangan ng tulong dito sa bahay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kilala na kita. Women. Women, huwag ganyan. Makikita tayo ng iba. Magkakatsismisan sila. Yufen. Hiwalay ka na kay Zukaixing. Ako naman, mag-isa lang. Tama at legal na magkasama tayo, Yufen. Tama at legal talaga. Hina mo naman, huwag ka masyadong maingay, baka may makarinig. Yufen, hindi mo ba naisip na humanap ng lalaki para mag-alaga sa'yo? Weimin, ang kulit mo, puro kabiro. Yufen, ang bango mo. Weimin, bitawan mo ako. Ayoko. Wimin. Naku, dumating pa talaga yung kupal na kapitan sa maling oras. Yufen, baka may bagong trabaho na naman ang construction team. Mauna na ako, tawagin mo na lang ako kung kailangan mo ng tulong. Hoy, sandali Yufen. Tandaan mo, aalis na ako ha. Wimin. Kapitan, bakit ka bumalik? Umuwi lang para uminom ng tubig. Ulol, anong ginagawa mo dito? Ano ba? Hihiram lang ng palakol. Naku, kinabahan ako. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Kapitan, samahan mo naman ako tingnan yung pundasyon. Tingnan mo kung malalim na ba yung hukay ko. Pundasyon lang yan, hindi gusali, anong makikita mo? Ang ganda ng pundasyon namin, Kapitan. Samahan mo naman ako, please. Sanbao, nakauwi ka na. Yung ulol na to, pinipilit pa akong tingnan yung pundasyon. Bilisan mo, bigyan mo ako ng tubig. Kapitan Zhao, Akala ko kasama mo si Zuzi. umalis, nag-car. Ay naku, yang batang yan, tamad na tamad. Kapitan Zhao. Sulit ba? Sige na. Ayos ba pagkakabutons ko? Maayos ba? Naihatid na ng maayos. Hoy, huwag kang magkakalat ng sismis tungkol dito ha? Sige, trabaho na. Trabaho na. Ay, Sidra. Zangmi pala to ng barangay. Galing sa bayan, puti ang kutis, iba sa mga dalaga rito. Gusto mo. Sino yan? Sinong nagsasalita? Huwag mo akong hawakan. Bastos na lalaki. Umalis ka rito. Pag nakita kita ulit, babatuhan kita. Zangmi, okay ka lang. Okay lang, parang kinagat lang ng aso. Malakas pala ang kapit. Ingat ka na lang sa susunod. Yung Zoena na yon, bastos na lalaki talaga. Lagi yang nanghahawak-hawak ng mga babae sa baryo. May gagawin pa ako, aalis na muna ako. Weimin, pwede bang samahan mo akong umuwi? Natatakot akong makasalubong yung bastos na yon. Hindi na babalik yung bastos na yon.
Umuwi ka na lang, ligtas ka naman. Huwag, huwag. Natatakot akong mag-isa. Salamat ha. Ang gabi-gabi na. Bakit hindi ka na lang dito matulog? Dito matutulog. Ano ba iniisip mo? Siyempre, sa labas ka matutulog. Sa loob ako matutulog kasama si nanay. Huwag na, huwag na. Kailangan ko pang umuwi. May gagawin pa ako, alis na ako. Yufen, bakit ka pa naglalabas sa ganitong oras? Nga, saan ka naman pupunta sa gabi? Nababagot lang ako, kaya naglakad-lakad. Yufen, Women, Wimin, pakawalan mo si Yufen. mahal kita. pinasok kita para pag-usapan ang seryosong bagay. Ano yon? Sabihin mo, Alam mo ba kung bakit umuwi si Zubazi ngayon? bakit siya umuwi? Wala akong pakialam. Aray. Yufen, Umuwi si Zubazi kaninang umaga para magpakilala sa isang babae. kaya naisip ko, ipakilala kita sa pinsan ko sa nanay ko. Pumunta ka sa kanila, magpakasal ka, at doon ka na tumira. Mabuti naman yun. Yufen, ikaw lang ang gusto ko. Ayaw ko ng iba. Pakawalan mo ako. Yufen, ayaw kong magpakilala. Ikaw lang ang gusto ko. Women, anong meron sa akin? Ganyan ka na naman. Magsisimula na naman ang chismis. Wala akong pakialam. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang. Wimin. Huwag mo akong pilitin, okay? Yufen. Ayaw mo ba sa akin dahil mahirap lang kami? Hindi. Pero, kailangan mo talagang kumita ng pera. Nandyan sa bakuran ang trike ni Kuya Kaiksing dati. Ayusin mo, baka magamit pa. Pwede kang sumama sa construction. Maghatid ka ng mga hollow blocks. Para may sarili kang kita. Salamat, Yufen. Mula ngayon, susundin ko lahat ng sinasabi mo. Late na, umalis ka na. Babalik ako sa susunod. Ayaw talaga umandar. Sa amin sa Barangay Zoo, ang mga tricycle. Karaniwan si Zubazi ang nag-ayos. Pero di kami magkasundo. May sira yung air switch sa gilid. Bakit ba parang may mga boses sa utak ko? Parang may nag-uusap sa loob ng ulo ko. Baka nabalyan ako. Sige, subukan ko muna. Ay, sira nga. Naku, baka may nakatirang diwata sa utak ko. Di ba si Yan Yaozian mula sa kabilang baryo? Kuya Chanjiang, SAAA. Baka tayo makita. Sino yan? Ana, wag nang magbihis. Ulol, maghintay ka. ang pagod, Kuya Chanjiang. Ang hina ng katawan mo, par. Kuya Chanjiang, saan ka pupunta? Kakatapos ko lang maghatid ng laryo. Naisip ko, magpapahangin muna, tapos sa bayan. Kuya Chanjiang, gusto ko rin pumunta sa bayan. Sama mo naman ako. Sech, walang problema. Kuya Chanjiang, kamusta naman? Marami bang trabaho sa pabrika ng laryo? Gusto ko sanang sumama sa'yo. Basta may tricycle ka, kakausapin ko si Boss Wang. Sigurado may trabaho ka. Salamat, Kuya Chanjiang. Kapag libre ka, sama-sama tayong magliwaliw. Siyempre naman. Ana. Nandito na tayo. Alis na ako, Kuya Chanjiang. Hintayin mo ako rito pag nabili mo na, ha? Naririnig mo ba? CJ, Sandali. Tandaan mo, maaga kang umuwi, ha? May mga bastos na lalaki rito. Mahilig mang api sa mga dayuhan tulad mo. Ingat ka, kuya. Naiintindihan ko. boss, Ano yon? meron ka bang air switch para sa electric tricycle?
Boss, luma na ito ah. Pwede bang bago ang ibigay mo? Kung ayaw mo, edi huwag. Ito lang ang meron. Kung hindi mo kukunin, ibabalik ko na ito. Pwede bang mas mura? Pwede na ba ang 3 piso? Sage, kunin mo na, kunin mo na. Sage, Ano pong kailangan nyo mga kuya? nagkukunwaring tanga ka. Ah? Sabihin mo. Sino ang sinasabi ninyo? Wala akong alam sa Double Prosperity Repair Shop. Nakita kita mismo na pumasok ka sa repair shop ni Zoo. Magdadahilan ka pa. Matigas ang ulo mo. Ah? Bumili lang ako ng air switch. Bakit po? Basta, huwag kang bibili. Ang dami mong tanong. Makinig ka. Sa Double Prosperity Repair Shop, ka lang dapat bumili. Narinig mo ba? Naiintindihan ko na. Narinig mo ba? Naiintindihan mo ba? Huwag kang tumakbo. Huwag mo akong kuhanan. Bigyan mo ako ng lakas. Kailangan mo akong bigyan ng lakas. Bigyan mo ako ng lakas para tumakbo. Aray, Ano yun? Ang bilis. Naku po. Yang ulol na yan. Hinahanap niya ng away. Hintayin mo lang ako. Laudian, gagawan ba natin to? Gagawan? Siyempre gagawan. Para malaman ng ulol na yan. Kung kaninong teritoryo ito. Wiming, sa susunod na bibili ka. Huwag kang pupunta sa Zhao's Repair Shop. bakit? Yung may-ari ng Shuangfa Repair Shop, kakilala niya yung mga tambay at basagulero rito. Sinasadya niyang pinapahirapan yung mga customer ng Zhao's Repair Shop. Ngayon, hindi mo pa alam yung kalaliman ng gulo rito. Kailangan mong mag-ingat sa susunod. Gets ko, Kuya Changchang. Pupunta na ako para magpaayos ng sasakyan. Andaan mo, ipasok mo yung tricycle sa brick factory. Nakausap ko na si Boss Wang. Sabi niya tingnan mo muna. Sige, Kuya, alis na ako. Ingat ka. Yufen. Yufen, nagmamadali ako kanina. Nakalimutan kong bumili ng asin. Ayos lang, sa susunod na lang. Salamat. Women, ano na nangyari sa mukha mo? Bakit ka nagdugo? Wala, nahulog lang ako kagabi. Yufen. Ang ganda-ganda mo talaga. Ayoko na kausapin ka. Yufen, naayos ko na. Yufen, naayos ko na ang traktora. Ah, si Jay. Women, huwag kang ganyan. Nakakahiya kung makita tayo ng iba. Yufen, gusto ko nga makita tayo ng iba. Gusto kita, Yufen. Women, huwag kang magsalita ng ganyan. Ate mo ako. Matagal ka nang hindi ate sa akin. Diborsyado ka na kay Kaiksing. Mula ngayon, pwede na tayong magkasama ng hayagan. Sige na, sige na. Naayos mo na ba ang traktora? Subukan natin. Tulong. Bastos na lalaki, bitawan mo ako. Tulong. Tulong. Bastos. Umalis ka dito. Tumayo ka na, Kin. Salamat, Kuya Waymin. Kuya Waymin, talagang maraming salamat. Kung wala ka kagabi, delikado talaga ako. Walang anuman. Nga pala, Kuya Waymin, bakit ka nasa bundok hanggang ganitong oras? Dito ako nagtitest ng tricycle. May tricycle ka na. Second hand lang, nabili ko noong nakaraang araw. Sige, ihatid na kita. Kuya Waymin, malapit na lang bahay namin. Dito na ako bababa. Ingat ka. Aalis na ako, Kuya Waymin. Sandali lang, Waymin kuya. Ano ng problema? Waymin kuya, yung nangyari kagabi. Huwag mo sasabihin kahit kanino, ha? Yufen, saan ka pupunta? Women, ulo. Kinilabutan ako. Ano nang meron? Wala. Papunta ka sa brick factory. Salamat sa'yo. Pinapunta ako ni Boss Wong para tingnan ang brick factory. Ayos yan.
Magandang opportunity yan. Ano nang nangyari sa'yo? Yufen, gusto kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Pumunta ka na sa brick factory, baka malate ka pa. Nahanda na ako ng pag-aipasang hayop. Yufen, Wimin, bakit sumunod ka sa akin? Puntahan mo na yung trabaho mo. Yufen, ang pagiging kasama mo ang pinakamahalagang trabaho ko. Wala nang mas mahalaga pa kaysa rito. Yufen, pumayag ka na sakit. Pangako ko. Sasamahan kita ng maayos. Wimin, may asawa ako. Hindi ako karapat-dapat. Anong may asawa? Iwalay na kayo. At saka Hinzuka na yan. Ang daming babae sa labas, saan pa siya magkakapanahon para sa'yo? Ano na sinasabi mo? Palagi siyang may ibang babae, si Zuka Iksing. Akala ko, bugbog lang ang ibibigay sa akin ni Zuka Iksing. Ngayon, nalaman ko na may kabit pa pala siya. Wimin, bakit hindi ka pa umalis? Baka mahuli ka na. Gusto ko pang magpainit sa'yo ng konti. Punta ka sa bahay ko mamayang gabi. Hintayin mo ako, ha? Hintayin mo ako. Sorry, nahuli ako. Sabihin ko na maaga kang pumunta. Bakit ngayon ka lang dumating? Pasensya na, Kuya Changjang. May konting ginawa kasi ako. Bilis, alis na tayo. Alis. Pasok na tayo sa loob, alis na. Boss Wang, ito ang kapatid ko. Siya ay Boss Wang. Mukhang matipuno ang katawan ng binatang ito. Hindi lang sigurado kung magaling sa trabaho. Sa galing, sigurado ako. Panigurado ko yan. Kung siya mismo ang nagsabi, sige, manatili ka na rito. Walang problema. Pero kailangan nating maging malinaw sa simula pa lang. Tungkol sa paghahatid ng ladrilyo sa Yulin, bayad sa kung ano ang maihatid mo, trabaho lang ang basehan. At tungkol sa, ang kaligtasan mo, ikaw ang bahala. Walang problema, walang problema. Sige, dalhin mo na siya sa trabaho. Sige. Oy, binata, narinig namin naghahatid ka ng ladrilyo sa pabrika. Naalala mo pa ba kaming dalawa? Mga kuya, hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa inyo. Lahat ng naghahatid ng ladrilyo sa pabrika, kailangan magbayad ng 100 piso, bawat buwan para sa proteksyon. Hindi mo ba alam ang patakaran, probinsyano? Hindi ko kailangan ng proteksyon nyo. Hindi ko pinapansin kung kailangan mo o hindi, ngayon, kailangan mong magbayad. Pero wala akong pera. Wala kang pera? Bakit ang higpit ng hawak mo sa bulsa? Wala talaga akong pera. Parang hindi mo pa naririnig ang pangalan. Ni Kuya Shanyang, di ba? Saan ka pupunta? Ulol, niloloko mo ba ako? Ganyan lang ang pera mo? Kakabiyahe ko lang kahapon, ito lang talaga ang meron ako. Kuya Shanyang, mukhang mahirap lang din itong binata. Malamang wala rin siyang maibibigay. Baka, Ibenta na lang natin ang tricycle niya. magandang ideya. Tara, Hindi akin ang tricycle na to. Hindi ito mabibenta. Umalis ka diyan, kung hindi, dudurugin kita. Mukhang tanga talaga siya. Bigyan mo ako ng lakas. Sampalin mo yang ulol na yan. Lalaban ako sa inyo. Aba, lumakas ka ay? Sige, subukan mo akong saktan. Halika! Kuya Shanyang. Sugurin natin. Kuya Shanyang, okay ka lang ba? gusto mo, ipahid ko? Umalis ka diyan. Hintayin mo lang, binata. Kuya Changjang. Ano yan? Kapag na ako ng sabuka. Bakit ngayon ka lang dumating? Kuya Changjang, parang nagkagulo ako. Anong nangyari? Kanina, nakipag-away ako sa dalawang bastos na lalaki sa bayan ng Yulin. Sino yung dalawang bastos na lalaki? Parang ang isa, Shanyang ang pangalan. Yung isa naman, si Aigo. Pinagbuhatan mo sila ng kamay? Ayos ka lang? Naman, ibig mong sabihin. Ikaw lang ang nagpatayan sa kanilang dalawa? Parang nabasag ko ang itlog ni Shanyang. Nabasag mo ang itlog niya? Naku, sira na.
Kuya Changjiang, wag mo naman akong pagtripan. Hindi kaya sila pumunta dito sa brick factory natin para manggulo. Sa brick factory, hindi na siya pupunta roon. Si Boss Wang, may brick factory siya sa bayan ng Yulin. May kapit din yon. Pero kailangan mo pa ring lumayo sandali para makaiwas. Yan ang daang palagyan papuntang barangay zoo natin. Binugbog mo ang isang torong lupa, at sinipa mo pa ang bayag niya. Talagang hahanapin ka niya yan. Mas mabuti pang lumayo ka muna. Paano nga ba ako makakaiwas? Sa mga susunod na araw, ilagay mo ang tricycle mo sa loob ng brick factory. Pagbalik-balik mo, magtago ka sa likod ng truck ko. Kapag nakuha na ang sweldo, maghanda ng masaganang handaan. Sana mawala na ang malas. Mga bro, ako si Yang Yaozi. Nagbayad na ako ng protection fee dati. Yang Yaozi, walang kinalaman sa iyo ang nangyari ngayon. Isinasaalang-alang ko ang relasyon mo sa aming hari. Pwede kang umalis. Pero yung lalaki sa loob ng sasakyan, kailangan niyang manatili. Kapatid ko yan. Kung may nagawa siyang pagkakamali dati, ako ang sasagot. Bigyan mo naman ako ng kunting mukha. Ito nga nasugatan na ako. Mukha? Sich, atakihin. Tumayo ka, Wimin. Hawakan mo ito, Kuya Changjiang. Yang Yaozi, sinadya mo bang hangan ako ngayon? Ha? Kuya Shanyang, diretso patayin na lang natin. Patayin. Sa lakas na ibinigay ko sa iyo, hindi ka magkukulang. Wimin, sumakay ka na, bilisan mo. Kamusta, Wimin? Sabog ba? Ang intense, sobrang intense talaga. Kuya, di ko inaasahan, magaling ka pala sa away. Bakit ngayon ka lang nagpakita ng galing? Noong pinagmumura ka ni Zhao Bazi dati. Bakit hindi mo siya sinapa? Pinagmumura ko naman kasi yung kapatid niya, di ba? Ang gago mo. Kuya Changjiang, di ko rin inakalang ganun kakagrabe sa away. Heto, para sa'yo. Ira, nasa mo. Sech, umalis ka na dyan. Alis na ako. Maaga ka bukas, ha? Hintayin kita dito. Kaya pala simula nung mahanap ko itong jade pendant, may mga kakaibang tunog na. Ito pala ang may kasalanan. Baka nakatagpo ako ng multo. Umalis na. Bilis. Ano ba? Kinakabahan ka naman? Kung hindi dahil sa'yo, makakalaban mo ba yung mga bastos na yon? Ikaw pala ang tumulong sakin. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Totoo, yung boses na to palagi akong tinutulungan. Noong nag-aayos ako ng traktora, nung tumakas ako at ngayong nakipag-away. Lahat tinulungan niya ako. Sino ka ba talaga? Sabihin mo. Ako ang guardian mo. Mabibigyan kita ng lakas at talino. Tutulungan kitang mag-isip ng paraan sa mga problema mo. Totoo bang ganun kabait? Siyempre naman, Sige, suotin ko muna to. Bukas sa away, tulungan mo ako ha. masyado pang maikli ang panahon nating magkasama. Hindi ko pa mabibigay lahat. Ikaw, mag-ingat ka. CJ, Kapag lagi mong suot at malapit sa'yo, mas lalakas ang koneksyon natin. Mas matutulungan pa kita. At isa pa, huwag mong sasabihin kanino man to. sige, araw-araw kong isusuot, di ko to alisin. Ako si Yufen. Namiss kita. Ano nang nangyari? Masakit ang kwet ko. Bakit? Anong nangyari sa bed mo? Kanina kasi nagmamadali akong hanapin ka, tapos nadulas ako. Nadulas ang puwet mo. Pasok ka, masahehan kita. Aray, dahan-dahan, Yufen. Tibayan mo. Konting sakit lang, iiyak-iyak ka na. Lalaki ka naman, ang hina mo. Tiis-tiis lang, dahan-dahan kong imasahe, gagaling din yan. Parang dalawang siopaw ang puwet mo. Gusto mo bang kagatin, Yufen? Weimin, kain na. Oh, eto na ako. Kakain na ako, Yufen. Dahan-dahan sa pagkain, walang agawan dito. Busog na ako, Yufen. Punta na ako kay Kapitan. Ang bait mo talaga, Yufen. Par, anong nangyari sa'yo? Isang gabi lang, ang puwet mo. Huwag mo nang banggitin. Kagabi hinabol ako ng aso, nadulas ako. Nadulas? Ayaw mo pa bang makipag-away?
Kaya pa. Sige, laban. Bilis. Aray kuya. Sinong nag-iwan ng pala dito? Ako. Wala kang kinalaman dito. Kalimutan na natin ang nangyari kahapon. Pero itong B sa likod mo, nasaktan niya ang tropa ko. Ngayon, babaliin ko siya. Kuya, ipaghiganti mo ako. Kuya Changjiang, magkakilala ba kayo? Zhao Qiang, ngayon lang ba tayo nagkakilala? Nung sinasaktan ka, kailan ba ako umurong? Alam kong matapang ka, pero mali ang pinili mong panig ngayon. Umalis ka na habang may oras ka pa, Yang Yaozi. Kuya Changjiang, baka gusto mong umalis na lang muna. Hayaan mo na lang silang manapak sa akin para mawala galit nila. Anong takot-takot? Sagasaan na natin to. Laban na. Hoy, anong nangyari sa'yo? Kahapon ang tapang-tapang mo ah. Mga tol, anong hinihintay nyo? Sex na. Bakit ang hina ko ngayon? Tagapagbantay, magsalita ka naman. Anong hinihintay nyo? Tulungan nyo ako. Natatakot ako. Tol, hindi pa tayo ganap na nagkakaisa ang isip. Kung magkapatuloy ka, mapapahamak ka. Umuwi ka na. Paano naman si Kuya Changjiang kung tatakbo ako? Boss, tumatakbo yung ulol na to. Anong hinihintay nyo? Habulin. Wimin, anong takbo-takbo mo? Gago ka. Tumigil ka. Huwag kang tatakbo. Magnanakaw. Huliin yan. Hindi ako masamang tao. Nagtatago lang ako sa mga masasama. Pasensya na. Nasaktan mo ako. Pero dahil nandito ka na, maging magkaibigan na lang tayo. Kahit anuman ka pa. Pagpasok mo sa bahay ko, akin ka na. Ano? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko naiintindihan. Iyon nga ang ibig kong sabihin. Takot ka ba? Nandito lang ako para magtago. Wala akong ibang balak. Sinabi ko na, pagpasok mo dito, akin ka na. Hoy, saan ka pupunta? Kuya Changjiang. Ita, Kuya Changjiang, anong nangyari? Bakit mo ako sinipa? anong nangyari? Huwag kang duwag. Kuya Changjiang, yung pagtakbo ko kaninang umaga, hindi talaga sinasadya. Akala ko kasi kapag ako tumakbo, hahabulin nila ako. Diligtas ka na. Ligtas ka naman. Akala mo ba? Ganun ako kawalang hiya? Kung hahabulin ka nila, hahabulin din kita. Kaso naagaw yung tricycle mo. Ano? Kuya Changjiang, huwag ka muna magalit. Walang kwenta ang galit. Dapat mag-isip tayo ng paraan. Para mabawi natin yung tricycle mo. Anong bawi-bawi? Siguradong handa na sila. Naghihintay lang yan na mahuli tayo sa bitas. Bawi? Waymin, huwag kang magpanik. Tulungan kita. Hindi. Ulol ka ba? May naisip ka na? Talaga? Boss, bigyan mo ako ng 10 machete. Ano gagawin mo sa mga machite, binata? Huwag kang makialam. Bigyan mo lang ako. Sige. Xiao Hei, bigyan mo siya ng 10 machite. Sige, boss. Bilis-bilisan mo nga. Tingnan mo kung okay tong mga ito. CJ, ngayong gabi, alas 10. I deliver mo sa harap ng Barangay Wang. Ito ang down payment na 20 piso. Kapag na-deliver na, bayaran ko yung buo. Par, bakit kayo pupunta sa Barangay Wang? Huwag kang makialam sa usapin ni Waymin. Sige. Sisiguraduhin naming ma-deliver. Pasok tayo. Anong gagawin natin dito sa Double Star Repair Shop? Para kumalat yung balita sa mga taong dapat makinig. Ano ba talaga ang plano mo? Huwag kang mag-alala, kuya. Ngayong gabi, siguradong mababawi natin yung tricycle natin. Ara na. Ikaw, sabi mo yung tinatawag na women. Bumili ng 10 machete sa'yo. Sabi niya dalhin mo ng alas 10 ng gabi sa Barangay Wang? Nandiyan na naman yung loko. Gusto niya bang mamatay? Narinig ko gusto mong sumali sa bawanggang?
Ngayon, malaki ang naitulong mo. Mula ngayon, ikaw na ang miyembro namin. Talaga? Salamat. Umuwi ka at sabihin mo sa master mo. Ngayong gabi, ikaw ang maghahatid. Dalhin mo yung loko sa liblib ng Bangaywang. Kung magtagumpay ka, hindi ka pababayaan. Seg, gagawin ko talaga to. Shenyang, hoy, sumama ka kay Aigu. Tipunin ninyo ang mga kapatid. Yung hayop na yon, hinahamon ang aking pugad. Ipaalam mo sa kanya. Ilang mata ba talaga mayroon ang hari ng kabayo? Seg, alis na. Oy, sa tingin mo pupunta ba sila? Ewan ko. Subukan natin. Ano ang susunod nating gagawin? Susunod, hindi na tayo dapat magpakita sa bayan ng Yulin. Bakit? Kasi nasa barangay Wang na tayo ngayon eh. Ayun, astig ka talaga, tol. Boss Zhu, hoy, pwede ba kaming dumaan dito? Sino kayong dalawa? Boss Zhu, huwag kang mag-alala. Parehong panig tayo. Ay, ang ibig sabihin ninyong dalawa ay, Boss Zhu, noong huli. Bumili ako ng pang-tricyclo dito, tapos na-offend ko. Yung mga bully sa dalawang saksak repair shop. Pinag-isipan namin kung paano sila tatapatan. Kaya sabihin mo, hindi ba't magkaalyado tayo? Na, binigyan mo ako ng lumang piyesa. Ay, naalala ko na. Ikaw pala yon. Oy, narinig ko binugbog kayo? Okay lang ba? Ganito kasi, kinuha nila ang tricyclo ng tropa namin. Plano namin puntahan na yung gabi ang dalawang saksak repair shop. Para kunin ulit yon. Gusto lang naming dumaan muna dito. Walang problema. Walang problema. Tara, pasok kayo. Salamat, Boss Zhu. Tara na. Salamat ulit, Boss Zhu. Tara, uminom tayo ng tubig. sasabihin ko sa inyo, dito kayo sa Barangay Zhao, sa akin. Dito ang pinakasaf, talaga. Sabi ko sa inyo, kung sa iba kayo pumunta, wala pang 10 minuto. Siguradong hahanapin kayo ng mga bastos na lalaking yun. Tama, Boss Zhu. Tulungan mo kami sa hapunan namin. Kailangan talaga naming magbayad. Ay, tama. Ay, naku, yang sinabi mo, parang di tayo magkakilala. Dito sa akin, libre ang pagkain, okay? May alak, may ulam. Ako na ang magluluto para sa atin. Sige. Salamat, Boss Zhu. Ang bait talaga ni Boss Zhu. Boss Zhu, huwag ka nang mag-abala. Tara, upo. Tara, shot. Tara. Par, militar ka ba? Hindi ka takot sa mga lokal. Respeto ko sa'yo, Per. Tagay ko sa'yo. Ay, Sej. Ay, itong bata ring to, ang tapang din. Ha. Tara, tagay. Boss Zhu, sobra ka naman sa Tagalog. Pare-pareho tayong magkakapatid dito. Ama, magkakapatid tayo. Tara. Kain. Kuya Zhu, maraming salamat talaga sa pagtanggap mo sa amin. May mahalagang bagay pa kaming gagawin, ako at ang tropa ko. Kung hindi lang ako, may maliit na tindahan. Sasama sana ako sa inyo. Ay, kuya. Sapat na yung puso mo para sa amin. Sa gawain mamayang gabi, kaming dalawa lang ng kapatid ko. Sapat na yon. Alis na kami. Sige, sa susunod na lang. Hatid ko kayo. Kuya Zhu, alis na ako. Ingat sa biyahe. Sigurado ka ba nakakaunti lang ang tao dito? 79%. Sej, desidido na. Kuya Changjiang, napansin mo ba? May kakaiba ba dito kumpara sa dati? Wala naman. Ganito rin naman kapag pumupunta ako dito, para humanap ng babae. Hindi ko yan ang ibig sabihin. Ang tinutukoy ko ay dito sa loob. May kakaiba ba kumpara sa dati?
Ikaw, pag sinabi mong ganoon, may kakaiba nga. Betty. Marami silang nag-indeyog dito. Ngayon, isa lang ang nasa labas. Ibig sabihin, kakaunti lang ang tao sa loob ngayon. Aakyat ako para magbantay. Hoy, ikaw. Waymin ang pangalan ko. Women. Ang talino mo, tol. Umalis na yang mga bastos. Hindi na kailangang mag-away, nakauwi na tayo. Kuya Changjiang. Swerte lang yon. Sige, manghihiram tayo ng motor kay Boss Wang. Motor na lang ang gamitin natin pawi. Yung kotse. Sirang-sira na yung kotse, hindi na andar. Tara na. Sige, tara na. Nandito na tayo, tol. Kuya, gabi na at madilim. Baka gusto mong tumuloy sa amin? Sayo, anong masaya doon? Maghahanap ako ng babae. Tara na. Ingat ka. Alis na ako. Ingat. Pupunta ako kay Yufen. Yufen, Ang sama mo. Kinabahan ako. huwag kang matakot. Babae ka nyo, di ko hahayaan na apihin ka ng iba. Sino pa ba ang aapihin ako kundi ikaw? Paano kita inapi? Ang kulit. Sabihin mo nga, paano mo ako inapi? Ngayong gabi, apihin kita ng husto. Women. Gising na, kain na tayo ng dumpling. Dumpling, Women, wag. hoy, Changjang kuya, bakit ka nandito? Ulol, kagabi umakyat ka sa peder ng bahay nila, no? Changjang kuya, parang hindi ka rin umakyat. Kung hindi ako akyat, bakit ako nagmamadaling umuwi ng ganoon kaaga kagabi? Anong hiya-hiya pa? Lahat naman ng lalaki umakyat ng pader ng babae. Di ba natutulog din sa kama ng babae? Masaya lang yan. Sakay na, alis na tayo. Ang talino ninyong dalawa ay. Kahapon, iniligaw ninyo ako sa liblib na lugar. Pinakain ninyo ako ng mga lamok buong gabi. Binigyan ka na ng pagkakataon niyang Yaozi kahapon. Ayaw mong tanggapin? Sige. Ngayong araw, kayong dalawa. Hindi makakalampas ng buo-buo. Huwag mag-alala, Kuya Changjiang. Isang hampas lang sa kanila. Di rin ako basta-basta. CJ, Magaling, parehong matapang. Halika, sugurin ninyo sila. Halika, atakihin mo ako. Walang kwenta. ingat ka, Kuya Changjiang. Anong hinihintay nyo? Dalhin nyo ako sa ospital. Agad. Umupo ka na maayos. Umupo. Hoy, women sa balakang.
Sa wakas nakauwi na kayo. Bilisan nyo, ikarga ang mga ladrillo sa truck. Dalhin sa tulay, sa elementarya. Hintay na hintay ang mga ladrillo para sa mga sira sa silid-aralan. Boss Wang, Masama ang pakiramdam ni Wimin ngayon, kailangan ko siyang bantayan. Baka pwedeng si Zhao Bazi na lang ang maghatid? Anong nangyari? okay lang ako, sama ako sa'yo. Ayaw mo ba talaga? Ayo dalawa, wala ba kayong ginulong-gulo sa labas? Wawala po, mabuti naman. Kung may ginulo kayo sa labas, hindi ko kayo mapoprotektahan. Naiintindihan nyo? Oo, naiintindihan. Kung naiintindihan, bakit hindi pa kayo umalis? Agad. Opo, opo. Hoy, salamat sa inyo, mga kasama. Teka muna, uminom muna kayo ng tubig. Uminom muna ng tubig. Guro, napansin ko, parang nagmamadali talaga kayo sa mga ladrilyo. Pero wala namang mason dito para magtayo ng pader. Dapat dalawang manggagawa ang darating. Tanghali na, wala pa ring tao. Huwag nyo silang sisihin. Mahirap lang talaga ang paaralan namin. Kahit maliit ang gastusin, kailangan pa ng permit. Hindi ko alam kung kailan ma-approve. Hoy, guro. Madali lang solusyon dyan. Balang araw, maghahatid kami ni Kuya Changjiang ng 2 truck na ladrilyo. Tutulungan namin ayusin yan. Talaga? Naku, maraming salamat sa inyo. Maghugas muna kayo ng kamay. Akain na. Handa na ang pagkain. Seg. Hindi naman. Ang ganda pala ng babae dito. Mukhang taga-syudad ang dating. Para siyang isang puting peony. Ate, tulungan ka namin. Ako na, salamat. Saan kayo galing? Nagde-deliver kami ng mga ladrilyo para sa paaralan. Ah, ikaw ang guro sa paaralan, di ba? Intern ako dito para magturo. Hindi pa ako graduate. Ah, intellectual pala. Heto na ang palanggana. Salamat. Maghuhugas kayo. Kukuha ako ng tubig. Ingat. Safe. Ayos ka lang? Ang sakit, yang ulol na yan. Pag nakalabas ako, papatayin ko talaga siya. Kuya Waymin, ang galing mo palang magmason. Ate, tapos ka na magturo. Narinig ko kanina kumakanta ka. Ang ganda ng boses mo, kantahan mo naman ako ulit. Hindi mo naman ako estudyante. Ayaw ko. Ate, guro ka ba sa musika? Hindi rin, kulang kasi ng mga guro dito. Kaya ako na ang naguturo ng Filipino, musika at sining. Ah, all-around talent ka pala. Huwag mo akong purihin, nahihiya na ako. Anong ginagawa mo dito? Tapos na lahat, alis na kami. Pwede ba akong isabay? Pupunta rin ako sa bayan. Siyempre naman, sige na. Kuya Waymin, malayo na si Kuya Yang. Okay lang, dahan-dahan lang tayo. Mas safe. Ano yun, Kuya Waymin? Huwag kang mag-alala, titingnan ko lang sa baba. Okay lang, may bato lang na sumabit. Paano na to? Mahuhuli ako sa huling biyahe. Huwag kang magpanik, Xiaoxu. Aayusin ko na to. Gutom ka na ba, Xiaoxu? Tara, Kuya Waymin, dalhin kita sa bundok para manghuli ng manok. Sige na, halika. Oh, ano ba ang buong pangalan mo? Hindi ko pa alam. Kung ikaw ay isang city girl, paano ka pumayag ng mga magulang mo na magturo dito sa probinsya? Ako si Chen Xiaochu. Gusto ko maging guro, kaya nag-apply ako dito sa barangay para sa teaching internship. Hindi ako mapigilan ng mga magulang ko, kaya pinayagan nila ako. Ah, ganun pala. Lanan. Kuya Waymin, ito ang unang beses kong mag-overnight sa labas. Hindi ko inakalang ganito karomantik ang mag-bonfire sa labas. Romantic. Bonfire lang, romantic na. Kung gusto mo, Xiaoxu. Araw-araw kitang paparamdam ng ganyang romantic. Ang landi mo naman. Oh, ayan, inat, mainit yan. Salamat. Kunin mo na lahat. Sage.
Kuya Waymin, di mo nakakainin tong puwit ng manok. Anong masarap dito? Narinig ko, pampalakas daw to ng lalaki. Ay. Sa tingin ko, sapat na ang lakas ko. Di na kailangan ng pampalakas. Kuya Waymin, tignan mo yung buwan ngayon, ang bilog-bilog. Bilog ang buwan? Sue, ikasyam pa lang ng buwan, kulang-kulang pa yan. Paano mo nasabing bilog yan? Sue, bakit ang pula-pula ng mukha mo? Ay, ang sama mo. Nakakahiya, ay. Masama kang Waymin, wag mo akong asarin. Di ako gaganyan. Maniniwala muna ako. Pero, tumayo ka muna. Hoy, wag kang matulog. Gising ka, makipag-usap ka sa akin. Medyo natakot ako. Huwag kang matakot, Sue. Sasamahan kita. Ayoko, bitawan mo ako. Sue, matulog ka na. Babantayan kita. Ayoko nang matulog. Talaga. At, wag kang magloloko. Ayos lang yan. Kung magluloko man ako, sa umaga ko gagawin. Nakakahiya. Matulog ka na, ha? Waymin, bakit ikaw rin natulog? Di ba sabi mo babantayan mo ako? Bakit natulog ka? Ay, sorry. Sobrang antok ko kaya nakatulog ako. Sige, pinapatawad na kita. Ay, maliit na Sue. Pakibigay mo sa akin yung number mo. Naaalala mo ba? Elenan, Ginoong Wang. Ay, Guro Chen, anong ginagawa niyo dito? Ginoong Wang, ang swerte naman na nakita ka namin dito. Hahaha. Papasok ka ba sa eskwelahan? Ah, nga. Pwede ba akong makisabay? Walang problema, sakay na. Waymin, mauna na ako pabalik sa eskwelahan. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, ha? sige, Ginoong Wang, ingat kayo sa bayahe. Sige, Huwag kang mag-alala. Sige, alis na ako. Kuya Waymin, yung nangyari noong nakaan, hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa'yo. wala yon, maliit na bagay lang yon. Kuya Waymin, tagay tayo para sa'yo. Hindi ako masyadong marunong uminom. Kuya Waymin, ikaw na lang ang uminom ng marami. Kuya Waymin, sa totoo lang, ako. Waymin, Ang aga-aga, bakit siya pumunta dito? Siguro may importante. Kailangan ko nang umalis. Waymin, lumabas ka. May sasabihin ako sa'yo. Ako na. Kuya Waymin. Yufen. Anong nangyari? Alam mo pa palang lumabas? Dapat doon ka na lang natulog sa loob. Ang mga babae dito sa bayan talagang mas magagaling kaysa sa akin, no? Yufen, wala silang sinuman kumpara sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Hahawakan kita. Bitawan mo ko. Yufen, nagkamali na si Waymin. Patawarin mo na si Waymin. Ano nang mali? Magsalita ka nga. Hindi dapat ako kumain sa bahay ni Zhangmei. Hindi na ako ulit pa ako. Sinungaling ka. Yung kinainan, hindi ganun katagal. Kumain lang talaga o uminom din. Waymin, hindi sa ayaw kong makahanap ka ng maayos na asawa. Pero hindi siya bagay sa'yo. Ayaw kong hawakan mo siya. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Waymin, galit ka ba sa akin kasi nasira ko ang plano mo? Yufen, anong sinasabi mo? Mula ngayon, hindi na ako makikipag-usap sa ibang babae. Kung talagang gusto mo si Zhangmi, sabihin mo na sa kanya.
Kahit anong gawin mo sa iba, Yufen, ikaw lang ang nasa puso ko. Gusto ko lang magkasama tayo at mamuhay ng maayos. kalokohan. Napag-isipan ko na to. Kahit anong gawin mo sa iba, ikaw lang ang mahalaga sa akin. Yufen, ikaw lang ang makakapagbigay ng kailangan ko. Wala akong ibang gusto kundi ikaw. Ano ba ang gusto mo? Gusto kita. Guru Chen, bakit mo ako minamadaling tawagin? Ano? Kailangan pa bang mag-set ng appointment para makausap ka? Siyempre hindi. Waymin, ano ang tinitingnan mo? Madumi ako galing sa pabrika ng ladrilyo. Baka madumihan din kita. Ayos lang, hindi ako nandidiri. Tara na, Saan tayo pupunta? kakain tayo. Inumin po. Salamat. Waymin, ito para sa'yo. Napansin ko kasi nabihira kang magdala ng cellphone. Cellphone? Bakit mo ako binigyan ng cellphone? Para lang to bilang pasasalamat sa pag-aalaga mo sa akin dati. Kung nahihiya ka talaga. Pwedeng-pwede kang magbalato. Sige, handa na ako. Ang kulit mo, umalis ka dyan. Tigilan mo yan, Waymin. Ayos ka lang ba, Waymin? Okay lang ba kayo? Anong nangyari? Waymin. Bilis, bilis. Pasukin mo at iligtas ang babae mo, Waymin. Ano, baliw ka ba? Anong nilagay mo? Kuya, huwag ka munang manapak. Gamot para sa lalaki at babae. Ang tinatanong ko, paano ito malulunasan? Sa malamig na tubig siguro. Apos ako rin. Ha? Anong nangyari, Waymin? Anong nangyayari sa akin? Okay na. Okay na. Okay ka lang ba, Waymin? Saan ba talaga masakit, Waymin? Grabe naman to. Hayop talaga, may ganyang lakas ng loob. Sige, yung mga susunod na pangyayari. Bahala na ang pulis dyan. Umuwi muna tayo. Okay ka lang ba, Waymin? Ano ba talaga ang nangyari kay Waymin? Huwag mo na akong sundan. Waymin, nadroga ka rin ba? Ay, ordinaryong tubig. Hindi makakalunas. Hindi mo maintindihan. Umalis ka na. Paano ko hindi maintindihan? Pakiramdam mo at pakiramdam ko, hindi pa synchronized. Mapapahamak ka kung magpapatuloy ka. Bumalik ka na't mag-isip ng paraan. Waymin, gumagaan ba ang pakiramdam? Kulang pa. Dagdagan mo. Malamig na tubig ito. Aray, Waymin, hindi ko inakalang para sa kin. Ganto ka magsasakripisyo ng sarili mo. Salamat, Waymin. Zhangmei, bakit ka nandito? Ginawa ko tong pansit. Dinala ko para sa iyo. Waymin, kamay ko mismo ang gumawa nito. May bisita ka pala, aalis na muna ako. Yufen, hindi yun ang akala mo. Hoy, hintay ka. Zhangmei, tatanggapin ko ang pansit mo. Pero mas mabuti pang umalis ka na. Para sa kanya ba to? Ako. Dahil sa pagtitiyaga natin kagabi, lalong tumibay ang pagkakaunawaan natin. Ang tapang mo, kagabi, hirap na hirap ako. Wala man lang akong nakitang tulong mula sa'yo. Huwag kang magalit. Bilang pasasalamat sa iyo, may ipapayo ako sa iyo kung paano kumita. Anong paraan yon? Bukas, bilhin mo lahat ng prutas sa burol ng mga peach tree. Para saan ang napakaraming prutas? Ikaw na ang bahala bumili. Pagdating ng panahon, sasabihin ko sa iyo ang plano. Sige, mabuti naman at may konsensya ka. Usapan na yan ha.
Ay, ang cellphone, napakagandang bagay talaga. Bakit, Tito, gusto mo ba? Gasto. Pero wala akong pambili, Tito. Baka naman, Pahiramin mo na lang ako ng ilang araw. Hindi na kailangang hiramin. Pagdating ng panahon, ibibigay ko sa iyo ang isa. Totoo ba yan? Ang ganda naman. Siyempre. Ngayon, nasa lungsod ako. At nakilala ko ang isang malaking negosyante. Gusto niyang bumili ng mga pitch natin dito sa burol. Ibebenta natin sa presyo ng merkado. Walang kabawas-bawas sa mga kababayan natin. Ayos yan. Ngayon pa naman, nahihirapan tayong magbenta ng mga prutas. nabubulok na lang sa kabundukan. Pero, Tito, may isa pa akong bagay na kailangang pag-usapan sa'yo. Ano yon? Basta kaya ko, siguradong gagawin ko. Tito, sabi ng negosyante. Babayaran niya ng buo ang mga kababayan. Pero, kailangang pumirma ang lahat sa kontrata. Hindi nila ibebenta ang prutas sa iba. Pagkatapos makuha, babayaran ng lahat sa loob ng isang buwan. Medyo matagal naman ang panahon ng pagbabayad. Ayon sa kinaugalian, kapag kinuha na ang mga prutas, dapat bayaran na. Ganito yan, Tito. Pero dahil ikaw ang kausap ko, magsasabi ako ng diretsyo. Pero, ikaw ang dapat tumulong sa pagpirma ng kontrata. Ang kapalit nito, isang cellphone. Pagkatapos ng kontrata, sa'yo na ito. Ano sa tingin mo? Para makatulong sa mga kababayan na umunlad, responsibilidad ko, yan bilang si Zhao Sanbao. Huwag kang mag-alala, kontrata pagkatapos ng 3 araw. Sisiguraduhin kong lahat ng magsasaka ay pipirma. Sige, ayos na yan. Gawin mo yung pinag-usapan natin. Magsusumbong na ako sa boss ko. Huwag kang mag-alala, nak. Sisiguraduhin kong maayos to, Tio. Pero yung cellphone, Heto na. Sage. Ingat sa pag-uwi. Alis na ako, Tio. Sage, paalam. Tiyayaw, lahat ng prutas nyo, akin na. Waymin, ang yabang mo na ah. Ang laki ng bunganga mo. Yung mga prutas na hiningi ko, handa na ba? Handa na lahat para sa'yo. Salamat. Aalis na ako. Alam. Tagapagbantay, paano nga ba ibebenta tong mga prutas? Pumunta ka ngayon din sa lungsod. Hanapin si Director Chen sa agriculture. Naghahanap siya ng supply. Tandaan mo, hingin mo ang 1 piso kada kilo. Nababaliw ka ba? Sa bayan, pinakamahal na noon ay 5 sentimos kada kilo. Ngayong peak season, 30 sentimos lang yan. Hihingi ka ng piso. Humingi ka lang. Ganoon ang presyo sa lungsod. 1 piso kada kilo. Makakalamang pa si Director Chen sa presyong yan. Sige, maniniwala ako sa'yo ngayon. ano ba to? Ano ba talaga to? Humingi ka lang. Ganoon ang presyo sa lungsod. 1 piso kada kilo. Makakalamang pa si Director Chen sa presyong yan. Sige, maniniwala ako sa'yo ngayon. Ano ba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Wala akong ginagawa. Manong. Dalhin mo ko sa presinto. May humipo sa puwet ko. Sinong humipo sa kwet mo? Kailan ba ako humipo ng kwet mo? Gago? Manong, sa presinto. Sinong may lakas ng loob? Gusto mong magpakitang gilas, ha? Umalis ka diyan. Huwag kang duwag. Sundukin mo yan. Umalis ka nga. Buksan mo tong pinto. Hoy ikaw, Tigil. ikaw na naman? Gusto mong mamatay? Huwag mo siyang pakawalan. Anong inaantay nyo? Gawan nyo ng paraan. Manong, ihatid mo tong hayop na to sa presinto. Sag, Hoy Pogi, sandali. Salamat ha, kanina. Ako si Yang Miling. Ikaw. Ako si Waymin. Libre kita ng pagkain mamaya. Naku, nahiya naman ako. Dapat lang. May alam akong masarap na kainan. Samahan na kita ngayon. Tara na. ayan, kusang nagpakita tong ulol. Mukhang maganda yung babae ay. Boss, kunin na natin. Masaya. Nung huli, muntik na mabali braso ko. Ngayon, pababagsakin natin to. Ikaw ba si? Kumusta po, Director Chen? Ako si Waymin. Galing po ako sa Barangay Zoo, bayan ng Yulin. Diretso na lang po. Medyo abala ako ngayon. Narinig ko po kasi, kailangan nyo ng maraming prutas. May connection po ako. Tignan natin kung interesado kayo. Hindi lang ilang kilo ang kailangan ko. Gaano karami ang meron ka? Hindi naman po ganoon karami. Meron lang akong ilang libong puno ng peach. Mga 10,000 kilo, siguro. 10,000 kilo. Oo, teka, umupo ka muna. Lahat ng meron ka, kukunin ko. Magkano po ang presyo, Director Chen? Malaking order na mga peach ito. Paano naman sa ikaunlad ng mga kababayan natin? Di ba? Siyempre, medyo mas mababa ng konti sa presyo sa palengke. Sabihin mo na. Yung tinuro ko sa'yo. Piso bawat kilo. Pwede na ang presyo.
Pero hindi kami magbabayad ng pampitas. Kami na ang magpapadala ng truck para kargahin. Wala nang ibang bayarin. Walang problema. Salamat po, Director Chen. Mabuting pakikipagtulungan. Maraming salamat po talaga, Director Chen. Tapos na agad. Naayos na lahat. Salamat din sa pagturo ng tamang daan. Ay, walang anuman. Kanina pa, salamat sa pagligtas mo sa akin. Sige, uwi na muna ako. Sabay na tayong umuwi. Tara. Zhao Qiang, Ang lambing pa ng dalawang yon. Magkakilala kayo. AME. Hindi lang magkakilala. Close na close pa. anong gusto ninyo? Wala lang. Yung suntok mo sa ulo ko dati, na ospital ako. Kakagaling ko lang sa ospital, tapos nakita ko kayo. Di ba? Huwag niyo silang pansinin. Nasa syudad tayo. Ang ganda ng babae mo at kami lang naman, mga tropa. Gusto lang naming hiramin sandali. Huwag galawin ang babae. Kung may problema, sa akin kayo. Ako. Walang alis dito. Habulin. Waymin. Tulungan mo ako. Waymin. Waymin. Yan ka lang. Waymin, suguin mo. Santukin mo siya. Tatlo sila, mag-isa lang ako. Di ko kaya. Okay lang. Kanina kasi tulog ako. Di ko alam na may nililigawan ka pala. Bigla na lang may away. Sige, sugurin mo na. Lalabanan kita. Hinampas mo si Kuya Qiang. Patay ka sa akin. Yang buhok mong kulay dilaw. Huwag kang gagalaw. Pakawalan mo ang kuya ko. Huwag kang kikilos. Bibilang ako ng 3. Pakawalan mo siya. Kung hindi, masasaktan ng malala ang kuya mo. 1, 2. Kuya. Usap tayo ng maayos. Pag-usapan natin to. Pag-usapan mo ang kwet mo. Kuya. Maghintay ka. Waymin. Ikaw ang pinakalalaking lalaki na nakilala ko. Kung may kailangan ka, tawag ka lang sa akin palagi. Sino? Tito, bakit parang magnanakaw ka dito sa sarili mong bahay? Women. Tito, kagabi ba? Kagabi, umakit ka sa pader magdamag para makaalis. Alam ba ni kita? Tara na, huwag kang magkalat ng sismis. Tito, seryosong usapan. Kumusta na yung kontrata? Pirmado na, lahat. Apag ako na ang kumilos. Walang impossible. 3 na lang ang natitira. Bukas siguradong matatapos ko lahat. Sige, Tito, ikaw na ang bahala dyan ha. Basta, huwag mong sasabihin kay tita. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sitch, uwi ka na. Yufen, Waymin, bakit ka nandito? Yufen, miss na kita. Waymin, lasing ka. Hindi ako lasing. Walang hiya ka, lasing ka na saka mo lang ako naalala. Lasing lang ako kaya naglakas loob akong hanapin ka. Dumating yung kapitan kanina. Anong kailangan niya? Pumunta siya para pirmahan yung kontrata. Yung mga 10 puno ng prutas namin, ibebenta raw sa malaking negosyante. Sabi niya, yung mga puno namin, 4 na sentimos lang ang ibabayad. Sabi pa ng kapitan, ikaw raw ang nagdala ng negosyanteng iyon. Huwag kang mag-alala, Yufen. Hindi ko hahayaang may ibang lalaking manggagamit sa'yo. Hindi ka ba natatakot kay Kuya Kaiksing? Wala akong takot sa kanya. Kapag bumalik siya, babatukan ko siya. Ano? Sabi ko, kapag bumalik siya, babatukan ko siya. Na pala, Yufen. Yun, tungkol dun sa kontrata kanina. Ako talaga ang nagpirma kay Tito Sanbao. Ano? Nababaliw ka na ba? Huwag kang mag-alala, Yufen. Alam ko ang ginagawa ko. Pag yumaman na ako, susuportahan kita ng husto. Ayaw nga, hindi ako naniwala sa'yo. Di ka naniniwala. Ayun nan. Sige, ngayon pa lang, papaniwalaan mo ako. Hoy. Ha? Ano nang nangyari? Sabi ni Kapitan, di pumayag si Alcalde Liu sa kontrata.
May kakilala ako, baka may paraan siya. Waymin, anong ginagawa mo rito? Miling, may kailangan akong pag-usapan sa'yo. Sige, pasok tayo sa loob. Tara na. Miling, saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Para makabili ng ganitong laking bahay? Binili ito ng mga magulang ko para sa akin. Di ko kaya ito bilhin. Na pala, Miling, kilala mo ba si Alcalde Liu? Si Alcald, bakit mo siya hinahanap? Kailangan ko siyang kausapin ng personal. Dalhin mo lang ako sa bahay niya. Madalas sala siya sa bahay. Halos pinabayaan na niya ang asawa niya. Ngayong gabi, baka naman nasa bahay na naman yan ni Aling Liu, ang balo. Si Aling Liu? Sige, pwede na rin. Kaya dalhin mo na lang ako sa bahay ni Aling Liu. Sige, hintayin mo ako sandali. Magpapalit lang ako ng damit. Yufen, wala talagang anuman sa amin yan. Sinungaling ka. Di ako naniniwala. Ay, dito nga, yung bahay na bubong na yero. Si Alcalde Liu ang nagpapatayo para kay Liu na balo. Pasyalan natin. Naku, gabi na gabi, papagurin mo ba ako? Gagawin kitang masaya, halika na. Bakit di ka na pumupunta sa babaeng yang yun? Anong babaeng yun? Walang makakapantay sa'yo, Day. Huwag kang magpanggap. Alam ko yan. Yung yang Miling sa bayan. Siya? Wala siyang kalahati ng ganda mo. Kahit magmakaawa yan, ayaw ko. Hinahamak mo ako. Mukhang ayaw mo ng maging lalaki. Hinampas mo ang lalaki ko. Ikaw. Lalaking yan. Nakita mong ginaganito ang babae mo. Nakatayo ka lang diyan. Tama na. Humiwalay kayo. Wala pang ipinanganak na kayang manakit sa akin. Tumigil ka sa pagiyak. Dagdag pa yan sa problema ko. Miling, medyo sumobra yung mga sinabi ko kanina. Pero, hindi ko sinasadya. Pasensya na. Zhang Yuansheng, makinig ka. Kapag muling pumunta ka sa bahay ko at ginulo mo ako, isusumbong kita sa munisipyo. Maghanda ka. Hindi na ako ulit. Hindi na. Sila. Hindi pwede yan. Ano pa ba ang gusto mo? Waymin. Halika rito. Hoy, ikaw. Aray. Alcalde Zhang, ngayong nasabi na natin ang lahat. Diretsuhan na kita. Ikaw ang may pakana sa kontrata ng mga prutas sa Barangay Zoo, di ba? Anong kinalaman ng mga prutas? Huwag kang magkunwari. Yung kontrata ng mga prutas na yon. Ako ang nakipagkasundo sa baryo, tapos inagaw mo, di ba? Ikaw pala ang may-ari ng usaping yun. Nagpasya na ang munisipyo na isang sistema ang pagbibenta. Kung may tutol ka, Pumunta ka bukas ng umaga sa munisipyo para kausapin ako. Hindi na natin kailangan pag-usapan dito. Sige, pupunta ako bukas. Pero eto nga. Medyo maluwag ang bibig ko. Baka mabuko ko ang nangyari. Maibulgar ko lahat, di ba? usap tayo ng maayos. Opo. Iyak ka pa, gago. Alice. Magbigay ka ng tubig para kay Wimin at sa dalawang babae. Bilis. Umalis ka diyan, babaeng balok ang hayop ka. Alcalde Zhang, usap tayo ng maayos. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Magkano ang binigay niya sa'yo? Bibigyan kita ng parehong halaga. Kilala mo ba si Zhao Bazi sa inyong barangay? Siya. Anong sinabi niya sa'yo? Nangako siya sa akin na pagkatapos, bawat kilo ng peach. Bibigyan niya ako ng dagdag na 5. Alcalde Zhang, ikaw naman, ikaw pa ang pinuno ng ating bayan. Bakit ka sumasabay? Sa mga kalokohan ni Zobazi. Hindi ka ba natatakot na malaman ko ito? Hindi na ako magtitinda ng peach dyan. Ha? Alcalde Zhang, ganito na lang. Bukas ng umaga. Tawagan mo ang aming kapitan at sabihin mo ang desisyon mo. Tungkol sa 5 komisyon mo, hindi kita lolokohin. Astig ka par, sundin natin ang plano mo. Ako ang bahala. Sige, Alcalde Zhang. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Ito ay... Hayop ka. Ang suntok na ito. Para ito sa mga kababayan ko. Kung patuloy mong pagtitripan ng mga magsasaka. Para lang sa maruruming pera. Mag-ingat ka, baka putulin ko ang etits mo.
Hoy Wimin, binugbog mo siya. Hindi kaya magsumbong sa alkalde? Hindi siya maglalakas loob. Bukas, hahanapin ako ni Alcalde Liu. Ngayong pagkakataon, wala nang problema. Huwag ka na munang umuwi mamayang gabi. Sa amin na kayo matulog. Miling, huwag mo nang ulitin yung mga sinabi mo. Baka magkamali ng akala ang ibang tao. Ay hindi ganoon. Yufen! Yufen! Hintayin mo ako. Sige na, hanapin mo na yung miling mo. Yufen, ganoon lang talaga ang ugali ni Yang Miling. Wala talaga sa amin, tol. Eh, di naman pala kayo malinis ang relasyon. Yufen, nagsiselos ka ba? Sinong nagsiselos? Wala akong pinagselosan. Yufen, gusto kong sabay tayong umuwi mamayang gabi. Dream on. Wala naman akong ginawang mali. Huwag kang mag-alala, Director Chen. Inaayos na sa barangay. Pag uwi ko, makakapagpadala na agad. Makakapagpadala na. Sige, hanggang sa muli. Wimin, may problema. May nangyari sa bahay. Anong nangyari? Yung mga magsasakang namitas, lahat sila nagtatay pagkatapos magtanghalian. May 2 o 3 malubha ang kondisyon. Dinala na sa health center sa bayan. Ano? Huwag ka nang magtanong. Samahan mo na ako. Bilis, mauna na ako. Sundan mo ako. Tito Sanbao, anong nangyari? Di ko rin alam, tol. Pagkatapos kumain ng tanghalian, bigla na lang. Sumakit ang tiyan ko. Aray, ang sakit. Mga kabarangay, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Sa tanghalian natin. Pero huwag kayong mag-alala. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Ngayong hapon, bayad pa rin kayo. Dagdag pa, 10 piso bawat isa. Para sa pampalakas. Doc Zhang, kamusta si Yufen? Sumakit ng tulo ang tiyan ni Yufen. Nang dalhin sa ospital, halos himatayin na siya. Doc Zhang, pumunta na ako para tingnan siya. Sa'yo na muna ito, Doc. Ako mula sa Barangay Zhou. Yung mga nagtatay, okay lang ba sila? Taga-barangay Zhao ka pala. May sasabihin nga ako. May problema sila at malaking problema pa. Laxative. Ito ang resulta ng test. Kumusta ang mga pasyente? Okay lang, wala namang malala. Pero yung isa, si Yufen, mahina ang katawan niya at kakagaling lang sa sakit. Tapos kinain pa niya yung may laxative. Kaya kailangan pang i-monitor ng ilang araw. Yufen, ang tanga-tanga mo. May ubod sipon ka na. Bakit ka pa pumunta para mamitas? Wimin, magkakagastos ba tayo ng malaki? Huwag kang mag-alala, may pera ako. Pero unahin mong gumaling. Ang mahalaga ang kalusugan mo. Ako ang pabigat sa'yo. Ano ka ba, Yufen? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang malaman kung ano talaga ang nangyari. Okay lang ba? Nanay, huwag kang mag-alala. Kahit may mamatay pa man dito, hindi tayo ang sisisihin. Siya ang mananagot sa lahat. Siya ang dapat managot. Buti na lang. Natatakot lang ako, baka tayo ang mapagbintangan. Paano niya malalaman? Kahit ang Diyos, hindi makakahula. Galing pa sa lungsod ang gamot na yon. At walang nakakita sa'yo nang bumili ka. Gusto kong sirain ang buhay niya. Basagin niyo lahat yan. Hoy, anong ginagawa niyo? Wimin, baba na. May nangyari. Tito Sanbao. Tito Sanbao. Ayos ako. Ang tuturo. Tingnan mo tong mga to. Tumayo ka muna, Tito Sanbao. Sino ba kayo? Mga taong magpapahirap sa'yo. Sinaktan niyo tropa namin, tapos gusto niyong kumita dito? Wala kayong pag-asa. Mga tauhan ni Zhaoqiang kayo, di ba? No, no, no. Ano ba ibig sabihin yan? Sabihin nyo na. May ginawa ba ako sa inyo? Tropa ko si Qiangzi. Ngayon, ako ang maghihiganti para sa kanya. Mukhang sinadyan yung manggulo, ah. Tumpak, sinadya naming manggulo. Sabi nila ang galing-galing mo. Gusto naming makita kung ano ba talaga kayang-kaya mo. Yung Shaolin Steel legs ko, wala pang nakakatalo. Ngayon, gusto kong malaman kung mas malakas ba ang suntok mo. O ang paa ko. Binabalaan ko kayo, umalis na kayo ngayon din. Aba, may lakas ng loob ka pala. Ay, May lakas ng loob pang itutok sa akin ang sandata mo. ikaw ang unang taong nangahas na ituro, yan kay Golden Tekon. Subukan nga natin kung gaano siya katapang. Sugod. Boss, ang tigas. Tigas ng ulo. Anga ka. Boplax. Layas, Ita, maghintay kayo. Mga salot kayo. Tito Sanbao, puputulin ko kayo. Layo na nila. Ngayon ka lang. Tingnan mo, gabi na. Kumuha kasi ako ng panlaban. Hindi naman kailangang sa malayo ka pa kumuha. Kumuha ako ng kusilyo. Puputulin ko sila. Anong kutsilyo-kutsilyo? May pala dito, may pamalo. Anong silbi ng kahoy na yan?
Ano ba alam mo? Kutsilyo ang magpapadugo. Kapag bumalik sila, Puputulin ko sila. Papahirapan ko sila. Tama na, Tito Sanbao. Pinagalitan ko na sila, huwag ka nang umiyak. Chen, late na rin, uwi na muna ako. Delikado umuwi ng gabi, bukas na lang umalis. Siguro naman wala namang mangyayari. Pero mas mabuting mag-ingat pa rin. nakalimutan mo na ba yung huling gulo? Sige, maghahanap na lang ako ng hotel para matulog. Sakay ka sa sasakyan ko, ihahatid kita. Gustong-gusto mo yata akong patayin. Ang dami mong sinapak na bastos. Akala ko ba walang hanggan ang lakas mo? Ano ka ba? Akala mo ba Diyos ako? Eh Diyos ka naman talaga, di ba? Anong nangyari? Natulala ka? Anong nangyari? Hindi mo na ako nakikilala. Paano nyo nalaman na nandito ako? Actually, yung tatay ni Chen Xiaozu. Kilala si Alcalde Chen. Kaya nalaman namin na nandito ka. Ah, ganun pala. Pero paano kayo nagkakilala? Actually, nung sinabi niya sa akin, alam ko na agad na ikaw yun. Matagal na kaming magkaibigan. Women, yung barbecue style na yun sa harap. Hoy, ganda. Ano bang nakikita mo sa mga yan? Halika't uminom ka muna sa amin. Women, Siya Oksui, huwag kang matakot. Mga walang kwenta. Alam mo ba kung bakit ka namin hinaharang? Hindi ko alam. Sige, ngayon, ipapaliwanag namin sa'yo bago ka mamatay. Ang cannery, negosyo namin yan. Ikaw, isang walang kwenta, bigla kang sumingit. Naiintindihan mo? Hindi. Sige, kung hindi mo maintindihan, ngayon, ipapaintindi namin sa'yo. Tuturuan ka namin ng leksyon. Kung gusto mong magnegosyo sa lungsod, Kailangan mong dumaan muna sa Tigers Den namin. at syempre, kailangan mo ring magbayad ng protection fee. Ikaw, na parang 2 buttons lang. Gusto mong agawin ang negosyo namin sa cannery? Naiintindihan ko na. Ah, kasi lugi ang negosyo ninyo. Kaya gusto niyong guluhin ang negosyo ng iba, tama ba? Boss, baka dapat sugatan natin, tong ulol na to. Pa mag-isip-isip siya ng mabuti. Ikaw na ang bahala, tagapagtanggol. women, kanino ka nagsasalita? Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi tayo matatalo. Akin na to, ha? Oh, sige, Kuya Chow. Ang lakas-lakas niyo talaga. Ngayon, patawarin na namin kayo. Alis na tayo. Kuya Chow, sa susunod, ulitin ko pa rin yang pagbugbog sa kanya. Ang galing mo talaga, women. Ang dami-dami nila, 2 saglit lang, takbo na sila. Ang husay mo, women. Hindi rin biro ang kuya ninyong si Waymin, ha? Kakain pa ba tayo ng barbecue? Siyempre kakain. Yung table nila, hindi pa nagagalaw eh. Tara, ako ang kaya. Upo. Ako ang bahala ngayon, kain kayo ng marami. Tuba ay baboy ramo ang kinain natin. Tangka, miling, baka naman, yan ay karneng baka. Baka, Naku po, anong kinain nito para lumaki ng ganyan? sino ka? Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Tumawag ng pulis. Dali, tumawag ng pulis. Takbo na. Chow, tuba yung ulol na yon? Kuya, hey, siya nga yung ulol na yon. Tingnan mo kung paano niya ako binugbog. Binugbog niya ang mga tropa natin. Hindi lang nagbabayad ng protection, ng api pa ng tao. Anong klaseng lalaki ka? Di mo ako kaya napatawag ka? Nang tulong, no? Kadiri, Ulol, ngayong araw na to, ipapamdam namin sa iyo ang lakas ng Tiger Hall. Puputulin ko ang braso mo ngayon. E.T. Pulis. Takbo. Flashlight a sirena lang to. Matatakot ang 2 yon. natakot din ako. Upo. Women, okay ka lang ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Okay lang ako. Women, okay ka lang ba? Maliit na ksui, ayos lang.
Lahat ayaw sa akin na magnegosyo ng prutas. Gusto ko talaga itong gawin. Ulol, kinilabutan ako sa bigla mong paglitaw. Tito Sanbao, bakit ka gising sa ganitong oras? Ihilang ako. Ikaw, ilang araw lang nakalipas. Basag pa ulo mo. Dapat magpahinga ka pa. Tito Sanbao, Anong tinitignan mo dyan? Ano niya? Yung mga tao sa loob ng kakahuyan, parang may kakaiba. anong kakaiba? Mga 4 o 5 tao. Parang mga bastos na lalaki. Naglilibot-libot sila sa loob ng bangay. Di ko alam kung anong balak nila. Bastos na lalaki? Subukan kaya nating silipin. Kuya Changjiang, huwag muna magpadalos-dalos. Titiin muna ako. Baka makipag-away lang kung mami tayo. Hulihin hiyo. Saan kayo tatakbo? Huhulihin, Kuya Changjiang. Dapa. Sabihin mo ng totoo. Anong ginagawa ninyo rito? Wala. Wala kami ginagawa. CJ, Tatanungin kita ulit. Sasabihin mo ba o hindi? wala talaga. Matapang ka pala ha. Yung isa kanina, umamin kaya pinakawalan na namin. Kung di ka pa magsasabi ng totoo, itatapon kita sa kanal na yan para pakainin sa mga lamok. Wala talaga. Ipapaumanhin mo na ako, pakiusap. Kuya Changjiang. Ay, Tito Sanbao, bigyan mo ako ng lubid. Tito Sanbao, lubid. Pakuha mo kay Tio Sanbao ng lubid para sa akin. Tio Sanbao, lubid. Wimin, huwag mong patayin yan. Huwag kang mag-alala, kalahating buhay lang ang kukunin natin sa ulol na yan. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. E di sabihin mo na. Nandito kami para maglagay ng mga pako. Pagkatapos ng trabaho nyo, papag-akyat ninyo para mamitas, matusok ang mga paa nyo. Pamamatay kayo sa sakit. Ang tindi ng diskarte mo, Yung mga tumakas kanina, nasaan? Nasa paligid lang siguro sila. Kasi hindi nila natapos ang trabaho. Ayaw umuwi. Ibig mong sabihin, nakatago sila malapit dito. At may balak pang gumawa ng kalokohan, di ba? Kasi alam nilang yung mahuhuli, hindi magsasalita. Ayos ka talaga, pare. Tara na. Kumusta, Per? Nahirapan ng husto yung tao natin ngayon, di ba? Hinrapan, kuhol. Yung mga walang kwentang, yun. Hindi lang pumalya sa trabaho, nakakulong pa ngayon. Ano? Dahil lang kay Wimin na yun? Kuya, tapos ko na ang trabaho para sa'yo. Ginawa ko na ang lahat. Noong nakaraan, muntik nang mabali ang binti ko. 2 tropa pa ang nadamay. Ano ba to? Ang swerte naman ng taong yun, nakakagalit. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit ng ganyan. Walang tao dito, tangina. Anong problema? Ngayon ko lang nalaman. Si Wimin, hindi lang mayabang. Malibog pa. Kahit may asawa na ang babae, pinapatulan pa rin. May isa pa palang libangan ako, Sino ba to? Kuya Kaitzing. Ulol, nilakad ko yang 5 kilometro. Gago. Alam mo ba, bakit hindi mo na lang ako tinawagan? Kuya Kaitzing, matagal na kitang hinahana. Hindi kita makontak, kung hindi mo pa tinawagan ang prekerya. Hindi kita mahahana. Tama na. Anong problema? Huwag kang magdaldal. Tungkol to sa Yufen mo at kay Wimin. Ano talaga ang nangyari? Sabihin mo ngayon. Kuya Kaitzing, sasabihin ko sa'yo. Ako mismo ang nakakita. Noon, sa kusina nyo. Hinihila ni Wimin si Yufen mo para gawin yung bagay na yon. Kung magsisinungaling ka pa sa akin, maniwala ka, papatayin kita. Ita.
Heto na. Papatayin kita. Nagloloko ka sa akin, niloloko mo ko. Ngayon talaga, papatayin kita. Kumagat ka pa. Papatayin kita talaga. Tigil. Sag. Ngayon, kayong dalawang, Taksil, sabay-sabay kong pagbabayarin. Zhangmei, halika rito. Alagaan mo muna si Yufen. Mga kababayan, ako si Wei Min, lumaki sa tulong ninyong lahat. Kaya parang mga magulang ko na rin kayo sa akin. At ngayon, hayaan nyo na sabihin ko ng tahasan. Gusto ko si Yufen. Para sa akin, wala namang mali doon. Pero itong si Zhu Kaixing, yang gago. Ilang taon na silang hiwalay ni Yufen. Sinasaktan pa rin niya ito. Ngayon na, itong si Zhu Kaixing. Yang gago, dapat natin palayasin sa barangay. Wei Min, sang-ayon kami. Sang-ayon din ako. Salamat sa inyo, mga kababayan. Salamat. Zhu Kaixing. Ganito ka ba magtrato sa dating asawa mo? Sa tingin mo, lalaki ka pa ba? Zhu Kaixing. Ano, may mukha ka pang magpakita dito. Babalaan kita, huwag mo nang gambalain si Yufen. Wei Min, umuwi na yung mga tao sa labas. Mag-usap na lang kayo ng maayos dito sa loob. Mas mabuti kung maayos na lang itong pag-usapan. Maayos? Nakatulog siya sa asawa ko nang wala ako. Maayos na pag-usap ba ang sasabihin mo? Paano yun mangyayari? Maayos ka ng ulol. Tumahimik ka nga dyan. Zhu Kaixing. Hindi na asawa mo si Yufen. Payo ko sa'yo, umalis ka na ngayon din kung hindi. Babaliin ko ang mga kamay mo. Barubal ka pala? Sedge, basta't wala akong pahintulot, hindi makakapag-asawa ulit si Yufen. Kung gusto mong pumayag ako, ibawas mo sa limpak-limpak na dote na binayaan ko ng pakasalan si Yufen. Zhu Kaixing, huwag kang magpangarap. Ulol ka, ako at si Wei Min ang nag-uusap dito. Anong pakialam mo? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Makinig ka, Zhu Kaixing. Hindi ako papayag sa'yo. Si Yufen ay tao. Babae siya. Kung papayag ako sa gusto mo, isang malaking paghamak at pagtataksil yon sa kanya. Ibibigay mo ba o hindi? Itong sira-sirang bahay mo, pati yung tricycle mo. Ibenta mo sa akin. 25,000 ang ibabayad ko. Yan lang, wala nang dagdag. Nababaliw ka ba? Ang bahay at tricycle na yan, 5,000 lang ang halaga niyan. Anong sinasabi mo diyan? Ito ay pag-usap namin ni Wei Min. Wala kang karapatang makialam. Tumahimik ka. 25,000 ngayon na. Ngayon na ang bayad o wala. Walang problema. Gusto mong magbilangan, no, gago? Huwag. Sapat na yan. Umalis ka ng arito. Sige, kayo na ang bahala. Yufen. Hindi mo na kailangang matakot na buluhin ka niya muli. Kuya Wei Min, uwi na muna ako. Sandali lang, Zhangmei. At Yufen, binabati ko kayo. Wei Min, ang galing mo pala. Kakabenta mo lang ng mga prutas. Ngayon naman ang dami mong walnut. Kung ganito lagi, malapit nang yumaman ang barangay Zhao. Mahirap makuha ang mga walnut na to mula sa kabilang barangay. Kung maganda ang kita rito, bukas ng umaga. Siguradong maganda ang presyong makuha natin. Tama. Pero, huwag mong sasabihin. Kay Zobazi, kapag nalaman niya to, siguradong magkakagulo. Huwag kang mag-alala. Ara na. Di ko inaasahang mas maganda ang kita natin ngayon. Kung ganito ang bilis, maagang mamatay sa inis. Yang si Zobazi. Ano-ano ang gusto ninyo? Ang yabang mo nitong mga nakaraang araw. May nag-utos sa akin. Ngayon, kailangan kang alisin. Sugurin nyo. Sugod. Bilisan mo, takbo. Kuya Changyang, ngayon hindi na kita iwan mag-isa. Hindi. Takbo na. Sa ganitong sitwasyon, huwag kang magpakamartir. Huwag nyo siyang palayasin. Hawakan nyo siya.
Bakit yung walang alam na si Changjiang ang hinuhuli nyo? Ang gusto ko ay si Wimin. Si Wimin. Yung binigay mong pera. Sapat lang para sa isang tao. Sino man ang mahuli, okay na. Yung pera ko sa panggugulo nyo dati, sapat naman yon, di ba? Pinabagsak ko ang tindahan niya. Pero ano nangyari? Lalong sumigla ang negosyo niya. Parang may tinanggap kang pera mula sa kanya, no? Hoy, dati, dahil sa pera, pinapalampas ko to. Pero, wag kang magmalaki sa akin ngayon. Kung hindi, baka ipaalam ko sa lahat. Ang tungkol sa pagsuhol mo kay Alcalde Liu. Mawawasak tayong dalawa. Mukhang mami talagang kalokohan. Ang ginagawa ni Zobazi na yon. Kuya Changjiang. Siya nga yon. Tara na, bilisan natin. Kuya Changjiang, okay ka lang ba? Okay lang ako. Paano nyo ako natagpuan dito? Matalino si Wimin, malayo siyang sumunod. Hinintay niyang dumilim bago ka hanapin. Si Zhao Bazi pala. Nakikipag-ugnayan sa mga kidnapper. Paglabas ko, babalikan ko siya. Kuya Changjiang, malapit nang makulong si Zobazi. May plano ka na ba? Paglabas na natin, sasabihin ko sa'yo. Tara na, bilisan natin. Ayaw na. Anong ginagawa ninyo? Bitiwan ninyo ako. Tungkol kay Zukaixing. Pati yung sa prutas, ikaw ba ang may kagagawan? Ako. Bitiwan mo ko. Tumahimik ka. Makinig kang mabuti. Narinig mo? Pati yung panunuhol mo kay Alcalde Liu. Sapat na yan para makulong ka ng ilang taon. Tara na. Sumama ka sa presinto. Tara, bitiwan mo ko. Tara, bitiwan mo ko. Yufen, nakauwi na ako. Alam mo pa palang umuwi. Siyempre naman, nandito ang asawa ko eh. Sino ng asawa mo? Yufen, pakasalan mo na ako. Talaga? May asawa na ko.